Si Susan ay isang simpleng ginang na lumaki sa isang maliit na baryo sa probinsya. Bata pa lamang siya ay nakasanayan na niyang magsikap para sa pamilya. Maaga siyang nag-asawa, ngunit hindi rin nagtagal ay iniwan siya ng kanyang asawa at naiwan siyang mag-isa na magpalaki ng kanyang anak. Hindi siya nagkaroon ng marangyang buhay, pero naaya niyang igapang ang kanilang araw-araw na pangangailangan sa pamamagitan ng pagtitinda ng gulay at prutas sa palengke. Sa kabila ng lahat ng hirap, nanatili siyang matatag at puno ng pagmamahal sa anak na siya lamang ang nagbibigay ng lakas sa kanya upang magpatuloy. Malapit na ang kaarawan ng kanyang anak at kahit kapos siya sa pera, ay gusto niyang magkaroon ito ng espesyal na regalo. Pinag-ipunan niya kahit kaunti, nagtabi mula sa bawat benta sa palengke hanggang sa nakalap niya ang sapat para makapunta sa mall. Sa isip niya, kahit isang simpleng blouse lamang o laruan ang mabili, magiging masaya na ang kanyang anak. Kinabukasan, maaga siyang nagbihis ng kanyang pinakamalinis na damit. Dala ang lumang bag at ang tsinelas na ilang taon nang gamit. Hindi ito bago at hindi rin kagandahan, pero ito lang ang meron siya. Sumakay siya ng jeep patungong mall at habang bumabagtas sa kalsada ay dama niya ang kaba at pananabik. Hindi siya sanay sa malalaking gusali o sa mga tindahang puno ng mamahaling kagamitan, ngunit pinapalakas niya ang loob niya. Pagdating niya sa mall, napatitig siya sa malalaking ilaw, sa malamig na simoy ng aircon at sa mga taong abala sa kani-kanilang pamimili. Sa isang iglap ay naramdaman niya na parang hindi siya nababagay doon. Ngunit naalala niya ang ngiti ng kanyang anak. Sa puso niya, iyon ang pinakamahalaga, kaya't dahan-dahan siyang naglakad papasok kahit ramdam niya ang ilang matang nakatingin sa kanya. Habang naglalakad si Susan sa loob ng mall, lalo siyang nakakaramdam ng kaba. Sanay siya sa palengke kung saan lahat ay maingay at magulo. Pero doon ay ibang-iba. Makintab ang sahig, maliwanag ang mga ilaw, at makikita ang mga mamahaling tindahan na may nakadisplay na damit, sapatos at bag na halatang hindi niya kayang bilhin. May mga dumadaan na nakasuot ng magagara, dala ang kanilang mga branded na gamit. Napansin niya na may ilang taong napalingon sa kanya. Tila sinusukat siya mula ulo hanggang paa dahil sa kanyang simpleng itsura. May ilang mata ang nagtagal na para bang nagtatanong kung bakit siya naroon. Ramdam niya ang bigat ng mga titig at sa kanyang puso ay may bahagyang kirot ng hiya, pero agad niya itong nilabanan. Paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang isipan na wala siyang ginagawang masama. Pilit niyang iniwas ang mga tingin at nagpatuloy sa paglalakad, pinagmamasdan ang iba't ibang tindahan. Sa bawat hakbang, naiisip niya kung saan makakakita ng bagay na magugustuhan ng kanyang anak. Kahit limitado ang pera niya, hindi niya alintana basta't makita niyang nakangiti ito sa araw ng kaarawan. Dumaan siya sa isang tindahan ng laruan at napatigil sandali. Pinagmasdan niya ang mga nakadisplay na manika, kotse at maliliit na robot. Sa isip niya, tiyak na matutuwa ang kanyang anak sa alinman doon. Pero nang makita niya ang presyo, agad siyang umatras. Masyado itong mataas at hindi kakasya ang perang pinaghirapan niya. Nagpatuloy siyang maglakad at napansin niya ang isang butik na puno ng magagandang damit. Nakita niya ang isang blouse na sa palagay niya ay babagay sa kanyang anak. Muling bumangon sa kanyang puso ang pag-asa at sa kabila ng kaba, pinilit niyang lumapit. Alam niyang hindi madaling pumasok sa ganoong klase ng tindahan, pero para sa anak niya, handa siyang subukan. Dahan-dahang pumasok si Susan sa butik na puno ng mga damit na nakadisplay sa malilinis na mannequins. Sa loob ay malamig ang hangin at maayos ang pagkakaayos ng bawat piraso ng damit. Ang mga ilaw ay nakatutok sa mga racks na para bang naglalantad ng karangyaan. Napansin niyang kakaunti lamang ang mga customer, ngunit lahat sila ay nakabihis ng mamahalin. Halatang sanay silang mamili doon. Sa isang sulok ay agad na tumama sa kanyang paningin ang blouse na nagustuhan niya. Maayos ang tela, simple pero elegante,
at sa isip niya ay bagay na bagay iyon sa kanyang anak. Lumapit siya ng marahan, halos nag-aalangan kung dapat ba niyang hawakan. Habang nakatayo siya roon at pinagmamasdan ang blouse, lumapit ang isang staff. Si Christine iyon, nakasuot ng corporate uniform na malinis at may makeup na makapal. Pinagmasdan muna nito si Susan mula ulo hanggang paa at isang matalim na tingin ang ibinigay sa kanya bago nagsalita. "Ano pong kailangan ninyo?" tanong nito, ngunit halata sa tono ang pangmamaliit. Nagulat si Susan at agad nang umiti ng tipid. Sabay sabing, "Tinitingnan ko lang sana kung magkano ito, baka kasi magustuhan ng anak ko." Ngunit imbes na tulungan siya, agad siyang sinuklian ni Christine ng mapanuyang tawa. "Hindi po ito basta-basta. Baka hindi nyo kayanin ang presyo," sabi ni Christine habang nakataas ang kilay. Namula ang pisngi ni Susan. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Ramdam niya ang panlalamig ng sitwasyon at ang mga matang nakatingin ng ibang staff na tahimik na nagmamasid. Sa loob-loob niya, gusto na niyang umatras, ngunit napako siya sa kinatatayuan. Ang simpleng pagpasok niya para makahanap ng regalo ay unti-unti nang nagiging mabigat sa kanyang dibdib. At sa isipan niya ay umaalingaw-ngaw ang tanong kung bakit siya kailangang tratuhin ng ganoon. Nagpatuloy ang pagtingin ni Susan sa blouse, pilit na nilalabanan ang kaba sa kanyang dibdib. Nilakasan niya ang loob at nagtanong muli kay Christine kung magkano iyon. Subalit imbes na sagutin ng maayos, pinanlakihan siya ng mata ng staff. "Ma'am, kung wala naman kayong balak bumili, wag na lang po kayong mag-aksaya ng oras dito. Hindi po ito ukay-ukay," sabi ni Christine sa tonong puno ng pang-iinsulto. Napalingon ang ibang mga staff na nasa gilid at nagsimulang magbulungan, habang pinagmamasdan si Susan na para bang isa siyang taong naligaw sa hindi dapat pinupuntahan. Narinig ni Susan ang mahihinang tawanan at lalo siyang nahiya. Gusto na sana niyang lumabas, pero sa isip niya ay hindi siya dapat magpaapekto. Para sa anak niya ang blouse na iyon at pinag-ipunan niya yon ng ilang buwan. Kaya't muli siyang nagtanong, "Miss, maaari bang malaman ang presyo? Susubukan ko kung kaya ko." Ngunit mas lumala lamang ang reaksyon ni Christine. Inanggal nito ang blouse mula sa rack at ipinakita kay Susan ang price tag na para bang ipinapamukha sa kanya ang halaga. "O ayan po, tingin ko hindi nyo kayang bilhin," dagdag niya sabay balik ng blouse sa display. Namilog ang mata ni Susan nang makita ang presyo. Mas mataas ito kaysa sa inaasahan niya. Ngunit imbes na sumuko, pinilit niyang gumiti at nagpasalamat na lamang. "Salamat sa oras mo," mahina niyang sabi, sabay talikod. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng butik, narinig niya muli ang mapanuyang tinig ni Christine. "Sayang oras, pumapasok pa dito ang mga hindi naman afford." Sa puntong iyon ay halos maluha si Susan, ramdam ang bigat ng kahihiyan. Ngunit pinili niyang tumahimik at maglakad palabas. Hindi alam na ang pangyayaring iyon ang magiging simula ng mas malaking pagbabago na magpapayanig sa buong lugar. Pagkalabas ni Susan ng butik ay ramdam niya ang bigat sa dibdib. Ang inaasahan niyang simpleng pamimili ng regalo ay nauwi sa matinding kahihiyan. Hindi niya napigilang mapahawak sa kanyang bag at marahang napatingin sa paligid, umaasang walang masyadong nakarinig sa mga sinabi ng staff. Ngunit nakita niya ang dalawang dalagang nakatayo malapit sa pintuan, nagbubulungan at nakatingin sa kanya na para bang kinukutya siya. Mabilis niyang inalis ang kanyang tingin at nagpatuloy sa paglalakad. Sinusubukang magpakasanto sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman. Sa bawat hakbang, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang boses ni Christine, ang mapanuyang tono na tila ba sinasabi na wala siyang karapatang pumasok sa ganoong klaseng lugar.
Habang naglalakad sa kahabaan ng mall, napansin niya ang mga pamilyang masaya. May dalang mga paper bags mula sa mamahaling tindahan. May mga batang tuwang-tuwang nakakapit sa kamay ng kanilang mga magulang habang hawak ang mga bagong laruan. Napalunok si Susan at sa kanyang puso ay may matinding lungkot. Hindi siya naiinggit sa kanila, kundi nalulungkot lamang dahil hindi niya maibigay ang ganoong kasaganaan sa kanyang anak. Ang tanging kaya niya lamang ay ang mag-ipon ng kaunti, umaasang makabili ng simpleng bagay na magbibigay ngiti. Ngunit sa kabila ng kahihiyan, may isang bagay na mas malakas sa kanyang puso, ang pagmamahal para sa anak. Hindi siya pwedeng umuwi nang wala man lang maibigay na kahit ano. Kaya't kahit mabigat ang loob, pumasok siya sa isang mas simpleng tindahan sa kabilang bahagi ng mall. Doon ay nakita niya ang mas abot-kayang mga damit na hindi kasing mamahalin ng nasa butik. Pinagmasdan niya ang bawat isa, pilit hinahanap kung alin ang babagay sa anak. Habang abala siya, hindi niya alam na ang ginawa ng staff kanina ay hindi pa doon magtatapos at may iba pang makakakita sa kanyang sitwasyon na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Habang pinipili ni Susan ang mga mas simpleng damit sa maliit na tindahan, unti-unti nang gumagaan ang kanyang pakiramdam. Nakakita siya ng isang magandang blouse na hindi kasing mamahalin ngunit maayos ang tela at tiyak na magugustuhan ng kanyang anak. Sa wakas ay nakangiti siya habang hawak ito. Parang nabunutan ng tinik dahil may mailalapit siyang regalo sa espesyal na araw. Ngunit bago pa man siya makalapit sa cashier, napansin niyang may dalawang staff mula sa butik na pinagbilhan niya kanina ang naglalakad sa harap ng tindahan. Isa doon ay si Christine at hindi inaasahan ni Susan na muling magtatama ang kanilang mga mata. Napahinto si Christine at agad na nagsalita ng malakas na parabang sinadya upang marinig ng iba. Ay nahanap din niya ang swak sa budget niya. Aniya sabay tawa, sinundan ng kanyang kasamang staff. Lumingon ang ibang mamimili sa tindahan at napatitig kay Susan na nakatungo lamang, hawak pa rin ang blouse. Ang simpleng sandali ng kanyang pag-asa ay muli na namang nabahiran ng kahihiyan. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa presyo. Mahinang sambit ni Susan, halos pabulong habang inilalapit ang blouse sa cashier. Ngunit bago pa niya maabot ang counter, narinig niyang muling nagsalita si Christine. Kung ako sa'yo, huwag ka nang pumapasok sa butik namin. Hindi ka bagay doon. Baka isipin pang naglalako ka lang ng paninda. Mas lumakas ang tawanan nila at lalo siyang nakaramdam ng bigat. Ang ibang tao sa paligid ay nagkunwaring walang naririnig. Ngunit halata sa kanilang mga tingin na naaapektuhan sila sa nangyayari. Sa puntong iyon, pinili ni Susan na wag na lamang magsalita. Matatag siyang lumapit sa cashier, binayaran ang blouse at kinuha ito nang nakangiti kahit nangingilid ang kanyang luha. Sa kanyang puso, alam niyang hindi siya dapat matalo ng kahihiyan. Ngunit hindi rin niya alam na may isang taong nakamasid mula sa di kalayuan na magiging dahilan ng isang hindi inaasahang pagbabago sa kanyang kapalaran. Matapos bayaran ni Susan ang blouse ay mabilis niyang isinilid ito sa kanyang lumang bag at nagpasya ng umuwi. Mabigat man ang kanyang loob sa mga salitang binitiwan ng staff, pinilit niyang unahin ang saya na maidudulot ng regalo sa kanyang anak. Lumakad siya papunta sa sakayan, ngunit hindi niya alam na mula sa di kalayuan ay may isang babaeng nakamasid sa kanya. Isang matanda ngunit elegante ang postura, maayos ang pananamit at halatang may mataas na katayuan sa buhay. Tahimik itong nakatingin kay Susan, pinag-aaralan ang bawat galaw at tila ba naramdaman ang bigat ng dinadala ng simpleng ginang. Nang makalapit si Susan sa sakayan, bahagya siyang napatigil upang ayusin ang kanyang bag. Doon siya nilapitan ng babae na may mahinahong tinig. "Iha, napansin kita kanina sa loob ng mall."
Para kang may mabigat na iniisip. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Nagulat si Susan sa kabaitan ng tinig at saglit na nagdalawang isip kung sasagot. Ngunit sa lambing ng boses ng matanda, bahagya niyang nailabas ang kanyang hinanakit. Ayos lang po ako, Manang. Medyo nahirapan lang ako kanina. Hindi pala lahat ng lugar ay bukas para sa kagaya ko, sagot niya na may ngiting pilit. Napatingin ang babae sa kanya ng masinsinan at may bakas ng awa at paggalang sa kanyang mga mata. Huwag mong ikahiya ang pinagmulan mo. Ang tunay na yaman ng tao ay nasa kanyang puso, hindi sa kanyang suot o dala. Nakita ko kung paano ka pinagtawanan kanina at masasabi kong mali ang ginawa nila sa'yo. Tugon nito. Napayo ko si Susan, bahagyang nahihiya na narinig pala ng estrangherang ito ang lahat ng nangyari. Subalit sa halip na panghinaan, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Hindi niya alam kung sino ang matandang ito, pero dama niya ang malasakit. Sa hindi niya alam, ang babae palang iyon ay may malaking papel na gagampanan sa kanyang buhay sa mga susunod na araw. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Susan at ng matandang babae habang naghihintay ng jeep. Kahit hindi sila magkakailala, pakiramdam ni Susan ay para bang matagal na silang nagkakailala dahil sa kabaitan at pag-unawang ipinakita nito. Pasensya na po kung nakwento ko pa ang dinadaanan ko. Minsan kasi ang hirap lang pigilin ang bigat sa dibdib, sabi ni Susan habang nakatingin sa kalsada. Ngumiti ang babae at marahang tumango. Minsan kailangan mo talagang may mapaglabasan, Iha. Pero tandaan mo, huwag mong hayaan na yurakan ka ng kahit sino. Ang halaga mo ay hindi kailanman masusukat ng kayamanan o ng mga mata ng mapanghusga. Napatingin si Susan sa kanya at bahagyang napangiti. Ramdam ang sinseridad ng salita. Hindi niya alam kung bakit tila may kakaibang ginhawa siyang naramdaman. Bago pa siya makasagot, dumating ang jeep. Sabay silang sumakay ng matanda at naupo sa magkatabing bangko. Sa loob ng jeep, nagpatuloy ang kanilang usapan. Nalaman ng babae na nagtitinda si Susan ng gulay sa palengke at mag-isa niyang itinataguyod ang kanyang anak. Hindi naman siya nagbigay ng detalye tungkol sa sarili. Bagkus ay mas piniling makinig at magbigay ng payo. Pagdating sa terminal, nagpaalam ang matanda. Ingat ka lagi, Iha, at sana'y huwag mong kalimutan na darating ang araw na makikita ng mundo ang tunay mong halaga. Wika nito bago bumaba. Naiwan si Susan na nagtataka kung bakit ganun na lamang ang epekto ng mga salita ng babae sa kanya. Habang naglalakad pa uwi, iniisip niya ang mga nangyari sa buong araw. Ang kahihiyan, ang pangungutya, ngunit higit sa lahat, ang kakaibang pag-asa na iniwan ng estranghera. Hindi niya alam ang simpleng tagbong iyon ang magiging susi sa mas malaking pagkakagulo na magpapayanig hindi lamang sa mall kundi pati sa mga taong minsang nagpahiya sa kanya. Pagdating ni Susan sa kanilang tahanan ay sinalubong agad siya ng kanyang anak na tuwang-tuwa nang makita siyang dumating. Nanay, may dala ka bang pasalubong? Masiglang tanong ng bata habang mahigpit na yumakap sa kanya. Ngumiti si Susan at maingat na inilabas mula sa kanyang bag ang blouse na binili niya. Nang makita ito ng kanyang anak, ay kumislap ang mga mata nito at agad na isinuot. Bagay na bagay ang kulay at tila lalo pang nagningning ang ngiti ng bata. Sa sandaling iyon, kahit na anong hirap at kahihiyan ang pinagdaanan ni Susan sa mall, ay napawi ng simpleng kaligayahan ng kanyang anak. Habang kumakain sila ng hapunan, hindi maiwasan ni Susan na balikan sa kanyang isip ang lahat ng nangyari. Ang pangmamaliit ng mga staff, ang mga mapanuyang salita ni Christine, at ang bigat ng kahihiyan na kanyang naramdaman. Ngunit sa kabilang banda, naroon din ang alaala ng matandang babae na nakasabay niya pauwi. Ang mga salita nitong puno ng pag-asa at malasakit ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan.
Darating ang araw na makikita ng mundo ang tunay mong halaga. Bulong niya sa sarili na para bang pinanghahawakan na niya iyon bilang inspirasyon. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa palengke upang magtinda. Sa kabila ng kanyang simpleng buhay, nagsikap siyang magpatuloy na may ngiti sa labi, piniling huwag magpatalo sa lungkot. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumating na 2 taong nakaporma at lumapit sa kanya. Maayos ang kanilang suot, halatang hindi taga-palengke. "Kayo po ba si Susan?" Maingat na tanong ng isa. Nagulat siya at saglit na napatigil sa pagbebenta. "Opo, ako nga," sagot niya na may halong kaba. Hindi niya alam na ang simpleng pagkikita nila ng matandang babae kahapon ay nagbukas na pala ng pinto para sa mas malaking pangyayari na tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Nataranta si Susan nang marinig ang tanong ng 2 bisita. Hindi siya sanay na may lumalapit sa kanya ng ganoon, lalo na sa gitna ng kanyang pagtitinda. Marahan niyang inilapag ang basket ng mga gulay at tiningnan sila ng maayos. "Ako po si Susan. Bakit po niyo ako hinahanap?" Maingat niyang tugon. Nagpakilala ang isa na si Marlon, kasama ang kanyang kasamang babae na si Liza. Ipinaliwanag nilang sila ay mga tauhan ng isang kilalang personalidad at ipinadala upang sunduin siya. Lalong lumaki ang pagtataka ni Susan. Hindi niya alam kung anong dahilan at biglang may maghahanap sa kanya. "May nais pong makipagkita sa inyo. Siya po ang babaeng nakasama ninyo kahapon sa jeep," wika ni Liza na may magaan ng ngiti. Napalunok si Susan at agad niyang naalala ang matandang babae na nakausap niya. Pumintig ang kanyang puso. Hindi makapaniwala na iyon pala ang dahilan kung bakit siya hinahanap ngayon. Nagdadalawang isip siya kung dapat ba niyang sumama. Ngunit sa tono ng kanilang pananalita at sa magalang na paraan ng kanilang pakikipag-usap ay tila wala siyang dapat ipag-alala. Matapos mag-isip ng ilang sandali ay nagpasya siyang sumama. Ipinaubaya muna niya sa isang kakilalang tinderang kapitbahay ang pagbebenta ng kanyang paninda at sumakay sa sasakyan na dala ni na Marlon at Liza. Habang binabaybay nila ang kalsada, hindi maiwasang kabahan ni Susan. Paulit-ulit niyang iniisip kung bakit siya pinapatawag ng babae at kung ano ang maaaring mangyari. Sa kanyang puso ay may halo ng kaba at pag-asa. Hindi niya alam na sa mga susunod na oras ay mas malalaman niya kung sino ang matandang iyon at unti-unti nang mauunawaan ang dahilan kung bakit siya minamasdan at tinulungan nito sa kabila ng kanilang hindi pagkakakilala. Habang nakasakay si Susan sa loob ng magarang sasakyan, hindi niya mapigilang mapatingin sa paligid. Malinis at maayos ang loob nito. Halatang hindi basta-basta ang taong nagmamay-ari. Tahimik lamang siya habang nakaupo sa likod at ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Si Marlon at Liza naman ay abala sa pakikipag-usap sa isa't isa. Ngunit halata sa paraan nila ng pagtrato kay Susan na may respeto sila at may pinapahalagahan sa kanya. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaki at marangyang bahay na napapalibutan ng mataas na gate at magagandang hardin. Halos manginig si Susan habang binabaybay nila ang daan papasok. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Para sa kanya ay tila isang palasyo ang bahay na iyon. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng ilang kasambahay na agad yumuko bilang pagbati. Dito ay lalo pang naguluhan si Susan, sapagkat hindi niya alam kung bakit siya naroroon. Ilang sandali pa, lumabas mula sa malawak na sala ang matandang babae na nakilala niya sa jeep. Nakangiti ito habang papalapit at agad siyang kinamusta. "Iha, salamat at nagpunta ka." Malumanay nitong sabi.
Hindi napigilan ni Susan ang kanyang pagtataka at agad na nagtanong. Pasensya na po, pero hindi ko po maintindihan kung bakit ninyo ako pinatawag. Sino po ba talaga kayo? Mahinang natawa ang matanda at tumango. Tama ka, hindi ko pa pala nasabi. Ako si Mrs. Lorenzana, ang may-ari ng mall na pinuntahan mo kahapon. Sagot nito. Nanlaki ang mga mata ni Susan at napaatras ng bahagya. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng nakasabay at nagpakita sa kanya ng malasakit ay siyang nagmamay-ari ng napakalaking establishmento. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng matinding pagkagulat at pagtataka kung bakit siya pinagtuunan ng pansin ng isang taong gaya nito. Nanatiling tahimik si Susan habang pinoproseso ang narinig. Ang babaeng nakausap niya ng buong pagpapakumbaba kahapon ay walang iba kundi ang may-ari ng buong mall. Hindi niya alam kung paano siya kikilos, kaya't marahan siyang yumuko bilang paggalang. Napansin iyon ni Mrs. Lorenzana at agad siyang pinaupo sa malambot na sofa. Huwag kang kabahan, iha. Hindi kita pinatawag para takutin. Gusto lang kitang makilala ng mas mabuti. Wika nito na puno ng lambing. Unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Susan at nagpasalamat. Pasensya na po, hindi ko talaga inaasahan na kayo pala yun. Napakabuti niyo po at kinausap niyo pa ako kahit hindi niyo naman ako kilala. Sagot niya. Ngumiti si Mrs. Lorenzana at saglit na natahimik bago nagsalita muli. Alam mo ba, habang pinagmamasdan kita kahapon, naalala kita sa sarili ko noong kabataan ko. Ako man ay nagsimula sa wala. Nagbenta rin sa palengke at naranasan ang pandarahilain ng mga taong may kaya. Kaya't nang makita kita, naramdaman ko ang sakit na dinadala mo. Hindi makapaniwala si Susan sa kanyang narinig. Hindi niya inakalang ang isang mayamang babae ay may parehong pinagdaanan. Sa kanyang puso, lalo siyang humanga at nakaramdam ng paglapit sa kanya. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Mrs. Lorenzana kung ano ang nangyari sa butik at bakit siya lumabas doon na tila mabigat ang loob. Dito ay dahan-dahan niyang ikinuwento ang buong pangyayari. Kung paano siya tinawanan, pinahiya at nilait ni Christine. Habang nagsasalita siya, ramdam niya ang pagbalik ng sakit. Ngunit sa harap ni Mrs. Lorenzana ay naglakas loob siyang ilabas ang lahat. Hindi makapaniwala ang matanda at bakas sa mukha nito ang galit. Hindi dapat pinapabayaan ang ganyang klasing asal, mahigpit nitong sabi. Sa sandaling iyon, hindi pa batid ni Susan na magsisimula na ang pagbabalik ng hustisya laban sa mga taong nagpahiya sa kanya. Hindi mapigilan ni Susan ang kabang naramdaman habang nakikita ang seryosong mukha ni Mrs. Lorenzana. Hindi ito ang inaasahan niyang mangyayari na dumating siya roon. Ngunit ramdam niya ang bigat ng galit ng matanda laban sa ginawa ng staff. Iha, hindi ko palalampasin ang ganitong asal sa loob ng mall ko. Ang mga taong binibigyan ko ng trabaho ay dapat rumerespeto sa lahat ng customer, mayaman man o mahirap. Mariing sabi ni Mrs. Lorenzana. Napatungo si Susan at halos maluha. Pasensya na po kung nadamay pa kayo sa kwento ko. Wala naman akong balak magsumbong. Nais ko lang sanang makabili ng simpleng regalo. Mahina niyang tugon. Ngunit agad siyang pinutol ng matanda. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ang mali ay nasa kanila, hindi sayo. Nang marinig iyon, hindi napigilang bumagsak ang luha ni Susan. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong uri ng pag-unawa mula sa isang taong mataas ang tatayuan sa lipunan. Niyakap siya ni Mrs. Lorenzana at marahang tinapik ang kanyang likod. Minsan dumarating ang pagkakataon na sinusubok ang ating dignidad, ngunit tandaan mo, walang sinuman ang may karapatang magpababa sa'yo. Sa mamasalitang iyon ay parang nabuhayan muli ng loob si Susan. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya si Mrs. Lorenzana na ipatawag ang kanyang driver at sinabi kay Susan na ihahatid siya pauwi. Ngunit bago siya umalis, nagbilin ito. Maghanda ka dahil bukas ay sasamahan kita. May kailangan tayong ayusin. Hindi na nakapagtanong si Susan dahil magaan na rin ang kanyang pakiramdam at nagpasalamat na lamang. Habang pauwi siya,
Paulit-ulit niyang iniisip ang mga salitang narinig. May halong kaba at pananabik sa kanyang puso dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Ngunit malinaw sa kanya na magsisimula na ang pagbabalik ng hustisya sa lahat ng ipinahiya sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si Susan at halos hindi nakatulog sa magdamag dahil sa halo-halong kaba at pag-aalala. Naisip niya ang mga sinabi ni Mrs. Lorenzana at ang bilin nitong maghanda. Hindi niya lubos maisip kung anong mangyayari, ngunit pinilit niyang kumalma para sa kanyang anak. Pagkatapos niyang ihanda ito para sa eskwela, ay agad siyang naghanda rin para sa pagdating ng sasakyan na susundo sa kanya. Ilang sandali lang ay dumating na ang isang itim na van na pamilyar na sa kanya. Lumabas si Marlon at magalang na nagsabi, "Ma'am Susan, ihahatid na po namin kayo sa mall." Naghihintay na po si Mrs. Lorenzana. Habang bumabaybay sila sa daan, hindi mapakali si Susan. Pinipilit niyang isipin na baka simpleng usapan lang ito. Ngunit naroon pa rin ang kaba na baka mapahiya siyang muli. Pagdating nila sa mall, sinalubong siya ng matanda na nakangiti at agad siyang hinawakan sa kamay. "Huwag kang matakot, iha, kasama mo ako," sabi ni Mrs. Lorenzana. Magkasabay silang naglakad papasok ng mall at hindi na iwasan ni Susan na mapansin ang mga taong napapatingin sa kanila. Nagtataka kung sino siya at bakit siya kasama ng may-ari ng buong gusali. Dumiretso sila sa butik na pinagmulan ng lahat. Halos manginig ang tuhod ni Susan nang makita niyang naroon ang mga staff abala sa kanilang gawain. Nang bumukas ang pinto at makita nila si Mrs. Lorenzana, agad silang nagulat at nagsitayuan upang bumati. Ngunit lalo silang natigilan nang makita nilang kasama nito si Susan. "Magandang umaga po, ma'am," bati ng isa, ngunit halata sa kanilang mga mata ang pagtataka. Dahan-dahang umupo si Mrs. Lorenzana sa isang upuan sa loob ng butik at malamig na nagsalita, "Ipinatawag ko kayo dahil may nais akong linawin." Sa sandaling iyon ay nagsimula na ang tensyon na magpapabago sa kapalaran ng lahat ng naroon. Tahimik ang buong butik habang nakaupo si Mrs. Lorenzana. Hawak ang tungkod at nakatingin sa mga empleyado na halatang kinakabahan. Nakatayo si Susan sa kanyang tabi. Hindi alam kung saan ibabaling ang tingin dahil sa hiya. Ngunit ramdam niya na may matibay na dahilan kung bakit siya isinama ng matanda. "Narinig ko ang nangyari kahapon," panimula ni Mrs. Lorenzana na mariin ang boses. "May isa sa inyo ang nagpakita ng kawalan ng respeto sa isang customer. Hindi ko matatanggap ang ganoong asal sa mall na ako ang nagtataguyod." Nagkatinginan ang mga staff at biglang napayuko si Christine. Alam niyang siya ang tinutukoy, ngunit pilit pa rin niyang itinatago ang kaba. "Ma'am, baka po nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan," sagot niya habang pilit nang umingiti. Ngunit hindi iyon nakaligtas sa matalim na tingin ni Mrs. Lorenzana. Hindi pagkakaintindihan ang pagtatawa, panlalait at pagsasabi ng mga salitang makakasakit sa isang simpleng ina na ang tanging nais ay makabili ng regalo para sa anak. Alam ko ang buong nangyari dahil mismong si Susan ang nagkwento sa akin. Nag-umpisang magbulungan ang ibang staff. Ramdam nila ang bigat ng sitwasyon at lalo nilang nakita ang pagkakakulong ni Christine sa kanyang kasalanan. Namutla siya at nagsimulang magpaliwanag. "Hindi ko po intensyon na saktan siya. Pasensya na po kung nagkamali ako ng salita." Ngunit mas lalong tumindi ang tono ni Mrs. Lorenzana. Hindi sapat ang paghingi ng tawad kapag nasira mo na ang dignidad ng tao. Ang respeto ay hindi binibili at bilang empleyado, tungkulin mong ipakita ito sa lahat. Habang nagsasalita si Mrs. Lorenzana, naramdaman ni Susan ang paghalo ng takot at ginhawa. Hindi niya inasahan na darating ang araw na may maninindigan para sa kanya, lalo pat ang taong iyon ay may-ari ng buong mall. Sa sandaling iyon
Alam niyang nagsisimula ng mabuksan ang pinto ng katarungan para sa kanyang dinanas na panghahamak. Nanatiling nakatungo si Christine habang nakikinig sa bawat salita ni Mrs. Lorenzana. Ramdam ng lahat ang bigat ng sitwasyon at walang ni isa ang naglakas loob na magsalita. Ang mga mata ng ibang staff ay nag-iiwasan, tila natatakot na madamay. Samantala, si Susan ay nananatiling tahimik sa gilid. Halos hindi makapaniwala na naroroon siya at sadyang pinagtitibay ng may-ari ng mall ang kanyang panig. Hindi niya inisip kailanman na mayroong magtatanggol sa kanya laban sa pangmamaliit na kanyang dinanas. Christine, muling wika ni Mrs. Lorenzana. Ilang taon ka nang nagtatrabaho rito? Mahinang tinig ang lumabas kay Christine. 3 taon na po, ma'am. Tumango si Mrs. Lorenzana. At sa loob ng 3 taon, ito ba ang itinuro sa iyo ng kumpanyang ito? Ang manlait at manghusga ng taong pumasok dito bilang customer? Hindi nakasagot si Christine. Bagkus ay napahigpit ng kapit sa kanyang sariling mga kamay. Kita sa kanyang muka ang matinding kaba. Ilang sandali pa, nagpasya si Mrs. Lorenzana. Simula ngayon, hindi na kita makikitang muli bilang empleyado sa mall ko. Ang ugali mong iyan ay hindi lamang nakakasira sa pangalan ng butik, kundi pati na rin sa dignidad ng mga taong marunong magpakumbaba. Nanlaki ang mga mata ni Christine at halos mangiyak-ngiyak na siya. Ma'am, bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon. Hindi ko po sinasadya. May pamilya rin po akong umaasa sa akin. Pagmamakaawa niya. Ngunit mariin ang sagot ni Mrs. Lorenzana. Kung iniisip mo talaga ang pamilya mo, sana ay natutunan mo ring igalang ang iba. Dahil ang taong walang respeto ay hindi karapat-dapat sa trabahong ito. Tahimik ang buong butik. Ang ibang staff ay bahagyang nagbuntong hininga. Halatang sang-ayon sa naging desisyon. Si Susan naman ay nanatiling nakatingin. Gulat na gulat. Ngunit tama ang unti-unting paglaya mula sa sakit ng kahapon. Sa mga sandaling iyon, nakita niyang may hustisya pa palang umiiral. Kahit sa mga tulad niyang walang kayamanan, ngunit mayroong dignidad na hindi kailanman matutumbasan ng pera. Hindi makapaniwala si Susan sa nasaksihan niyang pamiyayari. Nakita niya kung paano pinagsabihan at tinanggal sa trabaho si Christine sa harap ng lahat. Ramdam niya ang bigat ng mga salita ni Mrs. Lorenzana at ang lalim ng aral na kaakibat nito. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin sa puso niya ang awa. Alam niyang may pamilya ring umaasa kay Christine at bagaman nasaktan siya sa ginawa ng babae, hindi niya maiwasang isipin kung paano na ito makakabangon matapos ang nangyari. Ngunit pinili niyang manahimik sapagkat alam niyang ang desisyon ay wala na sa kanyang kamay. Nang matapos ang pag-uusap sa butik, tumayo si Mrs. Lorenzana at lumapit kay Susan. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay niya at may lambing na nagsabi, "Iha, huwag mong isipin na ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ang nangyari ay bunga ng maling asal at hindi ng iyong presensya. Dapat mo ring malaman na may karapatan ka at dapat mong ipaglaban ang iyong dignidad." Naluha si Susan at napayuko. "Maraming salamat po, ma'am. Hindi ko akalaing may papansin pa sa akin. Sanay na po kasi akong baliwalain." Ngunit mabilis siyang sinagot ni Mrs. Lorenzana, "Walang taong dapat baliwalain. Lahat tayo ay may halaga." Habang palabas sila ng butik, ramdam ni Susan ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi na yun mga mapanghusga tulad ng kahapon. Mga matang tila nagtataka kung sino siya at bakit siya pinagtitibay ng mismong may-ari ng mall. Para kay Susan, sapat na ang makita niyang may hustisyang nangyari. Ngunit hindi pa niya alam na higit pa rito ang nakalaan. Si Mrs. Lorenzana ay may mas malalim na plano at ang pagkikita nilang iyon ay hindi lamang pagtatapos ng isang kahihiyan, kundi simula ng isang mas malaking pagbabago na magdadala sa kanya sa lugar na hindi niya kailanmang inisip na mararating. Matapos ang nangyari sa butik, hindi agad pinauwi ni Mrs. Lorenzana si Susan.
Dinala muna siya ni Po sa isang cafe sa loob ng mall upang makapagpahinga at makausap ng masinsinan. Umorder sila ng simpleng pagkain at inumin, ngunit hindi makakaila na halatang espesyal ang pagtrato ng mga staff ng cafe kay Mrs. Lorenzana. Tahimik na nakaupo si Susan, halos hindi makatingin ng diretso sa kanya. Iha, alam kong nagulat ka sa mga nangyari, pero nais kong sabihin sa iyo na hindi natatapos dito ang lahat. May mas malalim akong dahilan kung bakit gusto kitang makilala. Panimula ng matanda, napakunot ang noo ni Susan at marahang nagtanong, ano po ang ibig ninyong sabihin, ma'am? Umiti si Mrs. Lorenzana, ngunit sa ngiti nito ay may halong seryosong damdamin. Minsan, may mga taong dumarating sa ating buhay na tila ipinapadala ng pagkakataon upang ipaalala sa atin kung saan tayo nanggaling. Ikaw iyon para sa akin. Nakita ko sa iyo ang sarili ko noon, isang simpleng babae na walang hawak kundi ang lakas ng loob at pagmamahal sa pamilya. At alam kong hindi sapat na hayaan na lamang kitang mapahiya ng walang hustisya. Gusto kong ipakita sa lahat na kahit ang isang kagaya mo ay dapat igalang. Napaluha si Susan sa kanyang mga narinig. Hindi siya makapaniwala na may isang taong kasing taas ng katayuan ang makakapansin sa kanyang pinagdadaanan. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan, bulong niya habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Hinawakan muli ni Mrs. Lorenzana ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang magpasalamat, iha. Ang tanging hiling ko lang ay manatili kang totoo sa iyong sarili at ipagpatuloy ang iyong kabutihan, at mula ngayon, hindi ka na nag-iisa, may kasama ka na. Habang umuuwi si Susan kinagabihan, baon niya ang mga salitang iyon. Sa kanyang puso ay unti-unting sumisibol ang pag-asa at tapang. Hindi niya pabatid, ngunit ang simpleng pagkakaibigan nilang iyon ang magiging daan upang mas lalong mabunyag ang mga lihim at masilayan ng marami ang ganti ng kapalaran laban sa mga nanghamak sa kanya. Kinabukasan ay bumalik si Susan sa kanyang normal na gawain sa palengke. Para sa kanya ay sapat na ang mga nangyari. Nagkaroon siya ng hustisya at nakilala niya ang isang taong tulad ni Mrs. Lorenzana na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit sa isip niya, hindi na niya muling aasahan na muling makakasama ang matanda. Nagpatuloy siya sa pagtitinda, nagsusumikap na makabenta para may maipangbaon ang anak sa eskwela. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga gulay, biglang may lumapit na kasambahay na kilala niya bilang kasama ni Mrs. Lorenzana. Ma'am Susan, pinasasama po kayo ni Senyora. Nasa sasakyan po siya at naghihintay. Wika nito. Nagulat si Susan at kahit nag-alangan ay agad niyang iniwan ang ilang paninda sa kanyang kapitbahay na tindera. Paglapit niya sa sasakyan, bumungad ang nakangiping mukha ni Mrs. Lorenzana. Iha, gusto kitang isama sa isang pagpupulong ngayon. May mga bagay akong gustong ipakita sa iyo, sabi nito. Walang nagawa si Susan kundi ang sumama, dala ng respeto at tiwala na unti-unti nang lumalalim para sa matanda. Habang bumabaybay sila sa kalsada, naramdaman niyang hindi ordinaryong lakad ang pupuntahan nila. Pagdating nila sa opisina ng administrasyon ng mall, sinalubim sila ng mga tao roon na agad yumuko bilang pagbati kay Mrs. Lorenzana. Hindi na iwasan ni Susan na muling makaramdam ng kaba, lalo na at nakikita niyang tila lahat ng tao ay nagbibigay galang sa matanda. Dinala siya nito sa isang silid kung saan naroon ang ilang managers at supervisors ng iba't ibang tindahan. Mga kasama, nais kong ipakilala si Susan. Panimula ni Mrs. Lorenzana. Nagulat ang lahat at agad na patingin sa kanya. Siya ang babaeng pinahiya sa ating butik ilang araw na ang nakalipas. Nais kong maging malinaw sa inyo na hindi ko palalampasin ang ganitong klaseng asal sa aking pamunuan. Tahimik ang buong silid at doon naramdaman ni Susan na hindi pa pala tapos ang laban. Mas marami pang tao ang makakarinig ng kanyang kwento at magiging saksi sa pagbabalik ng kanyang dangal.
Tahimik ang buong silid matapos magsalita ni Mrs. Lorenzana. Ang mga managers at supervisors ay nagkatinginan, halatang nabigla sa biglaang pagpapakilala kay Susan. Hindi nila inasahan na ang isang simpleng babae na tila hindi nababagay sa ganoong kapaligiran ay dadalhin mismo ng kanilang may-ari upang maging sentro ng usapan. Tumikhim si Mrs. Lorenzana at muling nagsalita. Gusto kong ipaalala sa inyong lahat na ang ating negosyo ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta ng mga produkto, kundi higit sa lahat tungkol sa paggalang at pagturing ng tama sa bawat taong pumapasok dito. Hindi mahalaga kung mayaman o mahirap, lahat ng customer ay may karapatan sa respeto. Habang nagsasalita siya ay naramdaman ni Susan ang mga matang nakatingin sa kanya. Ngunit ngayon ay wala na ang dati niyang hiya. Sa halip ay dama niya ang lakas ng loob na unti-unting ibinabalik ng pagkakataon. Nakaupo siya ng maayos, nakikinig at tahimik. Ngunit sa loob-loob niya ay nagiging malinaw na hindi na siya basta-bastang bibiktimahin ng mga mapanghusga. Isang manager ang nagsalita. Pasensya na po, senyora, kung nagkaroon ng ganitong pangyayari sa ilalim ng aming pamamahala. Sisiguraduhin po naming hindi na ito mauulit. Tumango si Mrs. Lorenzana, ngunit mariin pa rin ang kanyang tinig. Hindi sapat ang mga salita. Nais kong magpatupad kayo ng mas malinaw na patakaran. Gusto kong mula ngayon ay magkaroon ng training para sa lahat ng staff tungkol sa tamang pakikitungo sa mga customer. At kung sino man ang lalabag, hindi ko atubiling tanggalin. Tumango ang lahat, halatang walang makakalaban sa desisyon. Si Susan naman ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Hindi lamang siya nagkaroon ng hustisya para sa sarili, kundi naging daan pa siya para sa pagbabago ng sistema. Sa kanyang puso, unti-unti niyang naramdaman na ang kanyang karanasan ay hindi na lamang kwento ng kahihiyan, kundi isa ng simula ng mas malaking aral para sa lahat. Matapos ang pagpupulong, ay nilapitan ni Mrs. Lorenzana si Susan at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Iha, ginawa mo ang hindi mo namamalayan. Dahil sa tapang mong harapin ang kahihiyan, nagkaroon ng pagkakataon na magbago ang mga patakaran dito. Huwag mong isipin na maliit ang nagawa mo. Sabi niya ng may lambing. Hindi nakapagsalita si Susan at napayuo na lamang, pilit na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Para sa kanya ay napakalaki ng pangyayaring ito, isang bagay na hindi niya akalaing mangyayari sa isang gaya niyang simpleng babae lamang mula sa palengke. Habang palabas sila ng gusali, may mga empleyadong bumati kay Mrs. Lorenzana at hindi maiwasang sulyapan si Susan. Ngunit ang mga titig na iyon ay hindi na puno ng pangmamaliit, kundi may halong respeto at pagtataka. Pakiramdam niya ay biglang nag-iba ang mundo. Dati ay siya ang laging kinukutya at binabalewala, ngunit ngayon ay siya ang naging daan upang mapaalalahanan ang lahat tungkol sa respeto at dignidad. Pagdating nila sa sasakyan, muling nagsalita si Mrs. Lorenzana. Susan, nais kong mas makilala ka pa. Hindi ko lang gustong matapos dito ang lahat. May nakikita akong kakayahan sa iyo na hindi mo pa namamalayan. Napakunot ang noo ni Susan at agad na nagtanong, ano o ang ibig ninyong sabihin? Ngunit mumii lamang si Mrs. Lorenzana at sagot nito, darating din ang panahon at mauunawaan mo. Habang pauwi, iniisip ni Susan ang lahat ng nangyari. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang hinihila ng kapalaran sa lugar na hindi niya pinangarap, ngunit tila nakalaan para sa kanya. Habang niyayakap niya ang anak nang siya'y makauwi, sinabi niya sa sarili na anuman ang kahinatnan, gagawin niya ang lahat para maging karapat-dapat sa tiwalang ibinibigay sa kanya ni Mrs. Lorenzana.
Sa puso niya, nagsisimula ng umusbong ang paniniwala na ang kanyang buhay ay hindi man perpekto, ngunit maaari itong magbago sa paraang hindi niya inaasahan. Ilang araw ang lumipas at patuloy na bumalik sa isipan ni Susan ang mga sinabi ni Mrs. Lorenzana. Habang abala siya sa pagtitinda ng gulay sa palengke, madalas niyang maisip ang mga salitang, "May nakikita akong kakayahan sa iyo." Hindi niya mawari kung anong ibig sabihin yun, ngunit may kakaibang pananabik na dumarampi sa kanyang puso. Isang umaga, muling dumating ang sasakyan ni Mrs. Lorenzana sa tapat ng kanyang pwesto. Nagulat siya ngunit agad na nag-ayos ng sarili. Lumabas si Marlon at magalang na nagsabi, "Ma'am Susan, pinapatawag po kayo ni Senyora. May nais daw po siyang ipagawa sa inyo." Nagdalawang isip si Susan, ngunit mabilis niyang naisip na baka may mahalagang bagay iyon. Kaya iniwan niya muna ang kanyang mga paninda sa kapitbahay na indera at sumama. Sa biyahe ay hindi mapakali ang kanyang isip. Pagdating nila sa opisina ng mall, sinalubong siya ni Mrs. Lorenzana na nakangiti at agad siyang inalalayan papasok. "Susan, nais kitang ipasama sa ilang gawain dito sa mall. Gusto kong makita mo kung paano pinapatakbo ang negosyo." Sabi nito, nanlaki ang mga mata ni Susan. "Ako po, pero wala po akong alam sa ganitong bagay," sagot niya na may kaba. Ngumiti si Mrs. Lorenzana at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi lahat ng natutunan ay galing sa paaralan. Minsan mas mahalaga ang puso, tiyaga at respeto sa tao, at nakikita ko iyan sa iyo. Hindi alam ni Susan kung ano ang mararamdaman. Nahihiya siya at natatakot na baka magkamali, ngunit dama niyang tapat ang intensyon ng matanda. Sinimulan siyang ipakilala ni Mrs. Lorenzana sa ilang department heads at ipinakita sa kanya ang mga pangunahing operasyon ng mall. Habang naglalakad, ramdam ni Susan ang kakaibang karanasan mula sa pagiging isang simpleng tindera sa palengke. Ngayon ay nakapapasok siya sa lugar na tanging nakakita lamang niya noon bilang bisita. Hindi pa niya alam kung saan hahantong ito, ngunit malinaw na may mas malaking papel siyang gagampanan sa mga darating na araw. Habang ipinakikilala si Susan sa iba't ibang departamento ng mall, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. May ilan na halatang nagtatanong kung bakit siya naroon. Ngunit dahil sa presensya ni Mrs. Lorenzana ay walang nagtanom ng lantaran. Pinakita sa kanya ang warehouse, ang accounting office at maging ang customer service area. Lahat ng ito ay bago sa kanyang paningin at parabang nananaginip lamang siya. Hindi niya akalaing makakapasok siya sa ganitong mundo. Sa bawat hakbang ay paulit-ulit niyang iniisip na baka hindi siya karapat-dapat. Ngunit sa bawat ngiti at pantitiwala na ipinapakita ni Mrs. Lorenzana ay nakafaramdam siya ng kakaibang lakas. Nang makarating sila sa conference room, pinaupo siya ng matanda at ipinakilala sa ilang managers. Ito si Susan, isa sa mga dahilan kung bakit ipinatupad natin ang bagong patakaran tungkol sa tamang pakikitungo sa mga customer. Gusto kong makasama siya sa ilang training at aktibidad para mas maunawaan natin ang pananaw ng karaniwang mamimili. Wika ni Mrs. Lorenzana. Tahimik ang lahat at may ilan pang napangiti bilang pagkilala. Si Susan naman ay halos hindi makatingin ng diretsyo, ngunit naramdaman niyang tanggap siya kahit papaano. Pagkatapos ng pagpupulong, nilapitan siya ni Mrs. Lorenzana. "Susan, alam kong bago ito sayo, pero gusto kong makita mong may halaga ang boses mo. Hindi lahat ng bagay ay kayang sukatin ng pera o posisyon. Minsan, ang pinakamahalaga ay ang karanasan at puso ng isang tao." Napaluha si Susan at mahigpit na nagpasalamat. Kinagabihan, nang makauwi siya, ikinuwento niya sa kanyang anak ang lahat ng nangyari. Ang mga mata ng bata ay kumislap sa tuwa at ipinagmamalaki ang kanyang ina. Sa puso ni Susan, unti-unti na niyang nararamdaman na hindi lamang siyang basta-basta inaapi at binabaliwalang tindera. May nagbabago sa kanyang kapalaran
At kasabay nito ay unti-unting lumalakas ang kanyang paniniwala na may mas malaki pang plano ang Diyos para sa kanya. Makalipas ang ilang araw, muling ipinatawag ni Mrs. Lorenzana si Susan upang samahan siya sa isa pang mahalagang aktibidad sa mall. Sa pagkakataong ito, hindi lamang simpleng pagpupulong kundi isang seminar para sa lahat ng empleyado tungkol sa customer service at tamang pakikitungo. Hindi mawari ni Susan kung bakit siya pa ang pinili ni Mrs. Lorenzana, ngunit marahil ay nais lamang nitong ipakita na ang kanyang karanasan ay may saysay at aral para sa lahat. Habang papasok sila sa malaking hall kung saan nagtipon ang maraming staff, dama ni Susan ang panginginig ng kanyang tuhod. Lahat ng mata ay tila nakatuon sa kanya at nagtataka kung sino siya. Nagsimula ang seminar at nagsalita ang ilang tagapagsanay tungkol sa tamang asal, respeto at pakikitungo sa bawat mamimili. Ngunit bago matapos, tinawag ni Mrs. Lorenzana si Susan upang magbigay ng ilang salita. Nanlaki ang mga mata ni Susan at napahawak sa dibdib. "Ako po," tanong niya na may kaba. Tumango lamang ang matanda at ngumiti. Wala na siyang nagawa kundi lumapit sa entablado. Humarap siya sa lahat at marahang nagsalita. "Magandang araw po, pasensya na kung hindi ako sanay magsalita sa harap ng marami. Isa lang po akong simpleng ina at tindera sa palengke. Ngunit naranasan ko pong pumasok dito sa mall at imbes na maramdaman kong ako'y customer, nakaramdam ako ng tahihiyan. Masakit po iyon, lalo na at ang tanging nais ko lang ay makabili ng regalo para sa anak ko." Tahimik ang lahat at walang nag-ingay. Ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang tinig at ang katapatan ng kanyang puso. Sa huling bahagi ng kanyang salita ay nagpatuloy siya. "Hindi ko po ito sinasabi para manumbat, kundi para ipaalala na kahit gaano kaliit o kasimple ang tao, nararapat siyang igalang. Dahil ang dignidad ay hindi nasusukat ng suot o pera." Pagkatapos niyang magsalita, nagpalakpakan ang lahat. Para kay Susan, iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may boses siya na pinapakinggan at nagsimula na ring magbago ang pananaw ng marami sa kanya. Matapos ang kanyang talumpati, hindi makapaniwala si Susan sa mainit na pagtanggap ng mga tao. Isa-isang lumapit ang ilang empleyado upang magpasalamat at humingi ng tawad sa mga nagawa nilang pagkukulang noon sa ibang katulad niyang customer. May ilan pa na nagsabing napagtanto nila na madalas ay hindi nila iniisip ang nararamdaman ng mga taong simpleng pumapasok lamang sa tindahan. Nakita ni Susan sa kanilang mga mata ang sinseridad at sa kanyang puso ay unti-unti siyang nakaramdam ng ginhawa. Para bang ang sugat na iniwan ng kahihiyan ay nagsisimula ng maghilom. Pagkatapos ng programa, muling nilapitan siya ni Mrs. Lorenzana. "Iha, nakita mo ba ang epekto ng iyong kwento? Hindi lamang ikaw ang natulungan kundi pati na rin ang iba. Dahil sa iyo, mas marami ng tao ang matututo ng tunay na ahalagahan ng respeto." Naluha si Susan at napayakap sa matanda. "Hindi ko po inasahan na darating ang araw na may makikinig sa akin. Salamat po sa pagtitiwala." Nang makauwi siya sa kanilang bahay, agad niyang ikinuwento ang lahat sa kanyang anak. Natuwa ito at niyakap siya ng mahigpit. "Nanay, proud po ako sa inyo." Masayang sambit ng bata. Sa simpleng salitang iyon ay nakaramdam si Susan ng kakaibang lakas. Alam niya na ang bawat hirap at sakit na pinagdaanan niya ay nagkaroon ng saysay. Ngunit sa kabila ng kasiyahang iyon, may bumabalik na alaala sa kanyang isipan, ang mukha ni Christine na halos luhaan habang sinisibak sa trabaho. Hindi niya mapigilang maawa at ipanong sa sarili kung may pagkakataon pa kaya itong magbago. Sa kanyang puso, naniniwala pa rin siyang lahat ng tao ay may pagkakataon para matuto at magsimulang muli. Hindi niya alam na sa mga darating na araw, muling magtatagpo ang kanilang landas sa paraang hindi niya inaasahan. Ilang linggo ang lumipas mula nang mawalan ng trabaho si Christine. Ang dati niyang kumpiyansa at yabang ay napalitan ng lungkot at pagkabahala.
Hirap siyang makahanap ng bagong trabaho dahil kumalat na rin sa ilang establisimento ang dahilan ng kanyang pagkakatanggal. Madalas siyang umuwi na walang dala at umiiyak sa kanyang silid. Iniisip kung paano niya matutustusan ang kanyang pamilya na umaasa sa kanya. Habang papalipas ang mga araw, lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Sa tuwing naaalala niya ang mukha ni Susan na kanyang pinahiya, bumabalik ang hiya at panghihinayang sa kanyang puso. Samantala, si Susan naman ay patuloy na tumatanggap ng suporta mula kay Mrs. Lorenzana. Hindi lang siya tinutulungan sa mga aktibidad ng mall, kundi binibigyan din ng mga pagkakataong matuto sa negosyo. Bagaman hindi siya bihasa, masigasig niyang inaaral ang bawat ipinaliwanag sa kanya. Nakita ng mga tao na sa kabila ng kanyang simpleng pinagmulan, taglay niya ang sipag at dedikasyong hinahangaan ng lahat. Ang mga kwento niya bilang tindera sa palengke ay naging inspirasyon sa marami at lalo pa siyang minahal ng mga empleyado ng mall. Isang hapon, habang pauwi si Susan mula sa mall, may nakita siyang pamilyar na muka sa gilid ng kalsada. Si Christine iyon, nakaupo at tila walang direksyon. May dalang lumang bag at halatang pagod na pagod. Nag-atubili si Susan na lapitan siya, ngunit nanaig ang awa. "Christine," maingat niyang tawag. Napatingin ang babae at agad na yumuko, nahihiya sa kanyang itsura. "Pasensya ka na, Susan. Hindi ko akalaing ganito ang kapalit ng ginawa ko sa'yo." Mahina nitong sambit habang namumuo ang luha. Sa sandaling iyon, hindi nakaramdam ng galit si Susan kundi habag. Sa kanyang puso ay nagsimulang mabuo ang ideya na baka siya ang maging daan upang tulungan si Christine na muling magsimulang muli. Nakatingin si Susan kay Christine na tila ba nawalan ng lahat ng lakas at pag-asa. Hindi niya inakalang ang dating mapagmataas at palaban na babae ay makikita niyang ganun ang kalagayan. Umupo siya sa tabi nito at marahang nagsalita. "Christine, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, pero hindi pa huli ang lahat para magsimula ulit." Nag-angat ng tingin si Christine at bakas sa kanyang mga mata ang pagsisisi. "Susan, hindi ko alam kung papaano pa ako babangon. Lahat ng pintuan na sinubukan kong puntahan ay nagsara. Wala na akong mukhang maihaharap kahit sa pamilya o. Laging bumabalik sa isip ko kung paano kita pinahiya. At iyon ang dahilan kung bakit na yon ay wala na akong kinatatayuan." Saglit na natahimik si Susan. Iniisip ang mga nangyari sa kanilang dalawa. Sa loob-loob niya ay kaya naman niyang talikuran na lang ito at pabayaan. Pero nanaig ang kabutihan ng kanyang puso. "Alam mo, Christine, nasaktan ako noon. Pero hindi ako natutong magtanim ng galit. Ang mali ay mali at tama lang na natutunan mo ang leksyon. Pero kung gusto mong magbago, kailangan mong simulan sa pagtanggap at pagpapakumbaba. Lahat tayo ay nagkakamali, pero hindi iyon ang katapusan." Naiyak si Christine at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Susan. "Hindi ko alam kung paano ko mapapabuti ang lahat. Pero kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko ang lahat para itama ang pagkakamali ko." Doon ay napangiti si Susan at tumango. "May mga bagay na hindi natin kayang ibalik, pero maaari tayong gumawa ng bagong simula. Hindi ako makakapangako ng mabilis na pagbabago, pero tutulungan kitang makahanap ng tamang direksyon." Sa mga salitang yon, nagsimulang kumislap ang pag-asa sa mga mata ni Christine. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, naramdaman niyang may taong handang tumulong at magpatawad. Para kay Susan, iyon ang tunay na kahulugan ng hustisya. Hindi lamang ang makuha ang ganti, kundi ang magbukas din ng daan para sa pagbabago ng iba. Kinabukasan ay hindi na naalis sa isipan ni Susan ang kalagayan ni Christine. Habang siya ay nagtitinda sa palengke, paulit-ulit niyang naiisip ang luha at pangungusap ng dating staff na minsang nagpahiya sa kanya. Sa kabila ng lahat, naroon ang damdamin ng awa at pagnanais na tulungan itong bumangon.
Nang sumapit ang hapon, nagpasya siyang muling hanapin si Christine sa lugar kung saan niya ito nakita. Doon nga ay nadatnan niya ang babae, nakaupo pa rin sa gilid ng kalsada na tila walang patutunguhan. Agad siyang lumapit at inalok ng pagkain. "Christine, kumain ka muna. Hindi mo kakayanin kung gutom ka," malumanay niyang sabi. Nagulat si Christine, ngunit tinanggap yon at bahagyang napangiti sa unang pagkakataon matapos ang matagal na pagluha. Habang kumakain, nagsimula silang mag-usap ng masinsinan. "Hindi ko alam kung bakit mo pa ako tinutulungan, Susan. Kung ibang tao lang siguro, baka hinayaan na akong maghirap dahil sa ginawa ko sa'yo," sabi ni Christine. Ngunit ngumiti lamang si Susan at sumagot, "Dahil naniniwala akong lahat ay may pagkakataong magbago at baka ito na ang panahon para sa'yo." Hindi na napigilan ni Christine ang muling pagtulo ng kanyang mga luha. Doon ay naramdaman niyang may liwanag pa rin sa kabila ng kanyang pagkakamali. Nang sumunod na araw, isinama ni Susan si Christine sa palengke. Pinakilala niya ito sa ilang kakilalang tindera at inanyayahan na tumulong muna sa pagtitinda upang masanay sa muling pagtatrabaho. Bagamat halatang nahihiya at kinakabahan si Christine, nagsimula siyang magbuhat ng mga paninda at tumulong sa simpleng paraan. Napita ni Susan ang pagnanais nito na magsimula muli at doon siya nakaramdam ng tuwa. Sa kanyang puso, naramdaman niya na hindi lang siya nakapaghiganti sa pamamagitan ng hustisya, kundi nakatulong din siyang bigyan ng bagong direksyon ang taong minsang naging sanhi ng kanyang kahihiyan. Unti-unting nasasanay si Christine sa pagtulong kay Susan sa palengke. Sa una ay halata ang kanyang pagkailang, lalo na't sanay siyang nasa malamig at marangyang tindahan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, natutunan niyang pahalagahan ang bawat maliit na gawain, mula sa pag-aayos ng mga gulay hanggang sa pakikipag-usap sa mamasuki. Napansin din ng ibang tindera ang kanyang pagbabago. May ilan na nagulat nang makita siyang kasama ni Susan at hindi maiwasang magbulungan tungkol sa nangyari sa kanya. Ngunit pinili ni Christine na huwag magreklamo at bagkus ay nagpatuloy sa pagtulong. Si Susan naman ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa sa nakikita. Alam niyang hindi madali para kay Christine na ibaba ang kanyang pride at magsimula muli sa simpleng pamumuhay. Ngunit sa tuwing nakikita niya itong nagsisikap, lalo siyang naihikayat na suportahan ang pagbabago nito. "Tandaan mo, Christine, hindi nakakababa ng pagkatao ang pagtatrabaho ng marangal, gaano man ito paliit." Wika niya isang umaga habang inaayos ang paninda. Tumango si Christine at sagot, "Ngayon ko lang po tunay na nararamdaman iyon. Noon puro yabang at panlabas na anyo lang ang iniisip ko. Ngayon naiintindihan ko na kung gaano kahalaga ang respeto at pakikisama." Isang araw, muling dumating si Mrs. Lorenzana sa palengke upang kamustahin si Susan. Laking gulat niya nang makita si Christine na abala sa pagtulong. Lumapit siya at seryosong tinitigan ang dating empleyado. Halos hindi makatingin si Christine at agad na yumuko. "Senyora, patawarin niyo po ako. Alam ko pong binigo ko kayo," mahina nitong sabi. Ngunit imbes na galit, nakita niya ang ngiti ni Mrs. Lorenzana. "Ang mahalaga ay natuto ka at sa nakikita ko, nagsisimula ka ng bumangon." Sa puntong iyon, naramdaman ni Susan na ang mga sugat ng kahapon ay unti-unting naghihilom. Hindi lang siya nakakita ng hustisya, kundi nasaksihan din niya ang isang pagbabago na hindi niya inasahan, ang paghubog ng bagong pagkatao ni Christine. Lumipas ang mga araw at lalong lumalim ang pagbabago kay Christine. Hindi na siya katulad ng dati na laging mataas ang tingin sa sarili at mababa sa iba. Natuto siyang ngumiti sa mga simpleng bagay at makipag-usap ng maayos sa mga taong dati ay hindi niya pinapansin. Habang kasama niya si Susan sa palengke, natutunan niyang pahalagahan ang pawis at hirap na kaakibat ng bawat kinikitang piso. Minsan habang nag-aayos sila ng paninda, nagtanong si Christine,
Susan, sa tingin mo ba may pagkakataon pa akong makahanap ng maayos na trabaho? Napatingin si Susan at nginitian siya. Oo naman, Christine. Lahat tayo may ikalawang pagkakataon. Ang mahalaga ay natuto ka sa pagkakamali at nagsusumikap kang magbago. Dumating muli si Mrs. Lorenzana upang kamustahin sila. Nakita niyang abala si Christine at muling sinuri ang kilos nito. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit siya at nagsabi, "Christine, gusto kong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Hindi sa butik, kundi sa isa sa mga proyekto kong tumutulong sa kababaihan na nagsisimulang muli." Napaluha si Christine at halos hindi makapaniwala. "Maraming salamat po, senyora. Hindi ko po sasayangin ito." Tugon niya habang nanginginig ang boses. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Susan na nagsisimula ng mabuo ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Hindi na puno ng galit, kundi ng pag-asa at pagbabago. Inupad ni Mrs. Lorenzana ang kanyang sinabi at tinanggap si Christine sa isa sa kanyang mga proyekto. Isa itong maliit na programa na naglalayong sanayin ang kababaihang nawalan ng trabaho upang makapagsimula muli. Doon ay tinuruan sila ng tamang pakikitungo sa kustomer, pagnenegosyo at iba pang kasanayang magagamit sa pang-araw-araw. Sa unang linggo ay halatang nahihirapan si Christine na makibagay. May mga oras na natatabunan pa rin siya ng hiya at kaba, ngunit palaging nariyan si Susan upang hikayatin siya. "Huwag mong isipin ang nakaraan, Christine. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa mo ngayon." Lagi niyang paalala. Unti-unting natutunan ni Christine na pahalagahan ang bawat aralin. Napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mamahaling suot, kundi sa sipag, tiyaga at respeto sa kapwa. Habang tumatagal, naging mas bukas siya sa mga kasama at natutong makinig sa kanilang mga karanasan. Nakita ni Mrs. Lorenzana ang pagbabago at natuwa siya na hindi na sayang ang pagkakataong ibinigay. Samantala, si Susan ay nakaramdam ng kakaibang kasiyahan sa tuwing nakikita ang dating kalaban na ngayoy nagsusumikap maging mabuting tao. Para sa kanya, hindi na lamang ito tungkol sa hustisya, kundi tungkol sa pagtulong upang may isa pang buhay na maibangon mula sa pagkakamali. Makalipas ang ilang linggo, lalo pang lumalim ang pagbabago kay Christine. Natuto siyang maging masinop at mas maingat sa bawat galaw. Sa bawat sesyon ng programa, palagi siyang nakaupo sa unahan, tahimik nang nakikinig at nagsusulat ng mga mahahalagang aral. Minsan ay lumapit siya kay Susan at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. "Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na akong direksyon ngayon. Salamat at hindi mo ako pinabayaan kahit nasaktang kita noon." Sabi niya na puno ng emosyon. Ngumiti si Susan at sagot, "Christine, lahat tayo ay may pagkakamali. Ang mahalaga ay natuto ka at handa kang bumangon. Hindi ako ang tumulong sa iyo, ikaw ang pumili na magbago." Natuwa rin si Mrs. Lorenzana sa nakikitang pag-unlad. Nakikita niya ang dalawang babae, si Susan at si Christine, na magkasamang humaharap sa bawat pagsubok. Isang larawan ng kapatawaran at pagbabago na bihirang masaksihan sa mundong puno ng panghuhusga. Kaya't isang araw ay ipinatawag niya ang dalawa. "May nakikita akong kakaiba sa inyo. Ang kwento ninyo ay inspirasyon hindi lamang sa akin, kundi sa mas maraming tao. Balang araw, gusto kong maging bahagi kayo ng mas malaking proyekto na magtuturo sa iba kung paano ang tunay na respeto at malasakit." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Susan at Christine na ang kanilang pagkikita, bagamat nagsimula sa sakit at kahihiyan, ay nagbukas ng mas malaking layunin. Ang maging boses para sa mga taong tulad nila na minsang binaba, ngunit muling bumangon. Lumipas pa ang mga araw
at naging mas malinaw ang pagbabago sa buhay ni Susan at Christine. Sa tuwing may pagpupulong o pagsasanay, madalas silang magkasama at naging malapit na rin sa isa't isa. Ang dating masakit na alaala ay unti-unti nang napapalitan ng pagkakaibigang nagsimula sa kapatawaran. Hindi na lamang simpleng tulong ang ibinibigay ni Susan kay Christine, kundi isang tunay na paggabay. Sa kabilang banda, si Christine ay hindi na lamang umaasa, kundi nagsusumikap upang patunayan na karapat-dapat siya sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Isang araw, tinipon ni Mrs. Lorenzana ang mga kasali sa kanyang programa at inihayag ang balak niyang magbukas ng panibagong proyekto. Gusto kong palawakin ang programang ito upang mas maraming kababaihan ang matulungan. At nais kong si Susan at Christine ang manguna sa pagbabahagi ng kanilang karanasan. Sabi niya na may matatag na tinig. Napamulagat si Susan at agad na umiling. Ma'am, baka hindi ko po kayanin. Wala po akong karanasan sa harap ng maraming tao. Wika niya. Ngunit ngumiti si Mrs. Lorenzana at sumagot, hindi mo kailangang maging eksperto. Ang kwento mo ang kailangan nila. Dahil iyon ang magbibigay inspirasyon. Tahimik si Christine, ngunit agad siyang sumang-ayon. Ma'am, handa akong gawin ito. Kung may pagkakataon akong makabawi, ito na iyon. Napatingin siya kay Susan at marahang tumango, na para bang humihikayat na wag nang matakot. Sa sandaling iyon, unti-unti ring naisip ni Susan na ang kanilang pinagdaanan ay hindi dapat manatiling sikreto. Ito ay aral na maaaring magbigay ng pag-asa sa iba at sa kanyang puso naramdaman niyang ito na ang panibagong hakbang patungo sa mas malaking layunin. Dumating ang araw ng unang programa kung saan magsasalita sina Susan at Christine. Ginanap ito sa isang malawak na function hall ng mall na puno ng iba't ibang empleyado at kababaihan na bahagi ng proyekto. Habang nakaupo sa harap, ramdam ni Susan ang matinding kaba. Hindi niya akalaing darating ang araw na siya mismo ang hihilinging tumayo sa entablado upang magbahagi ng kanyang karanasan. Pinisil ni Christine ang kanyang kamay at bumulong. Kaya natin ito, Susan. Hindi na ito tungkol sa nakaraan, kundi para sa mga taong kailangan ng pag-asa. Unang nagsalita si Christine. Inilahad niya kung paanong ang kayabangan at maling asal ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Hindi niya tinago ang detalye ng kanyang panlilibak kay Susan at kung paanong iyon ang naging ugat ng lahat ng kanyang hirap. Habang nagsasalita siya, ay hindi niya napigilang maluha, lalo na nang ipahayag niya ang taos-pusong pasasalamat kay Susan na siya ring naging daan upang makabangon siya muli. Tahimik ang lahat, nakikinig at tila nakikibahagi sa bigat ng kanyang damdamin. Sumunod si Susan. Mahinahon niyang ikinuwento ang kanyang karanasan bilang isang simpleng ina na nagpunta lamang sa mall para sa kanyang anak, ngunit nakaranas ng matinding kahihiyan. Ipinaliwanag niya kung paano siya nakahanap ng lakas sa ulong ni Mrs. Lorenzana at kung paano rin niya pinili ang pagpapatawad kaysa sa paghihiganti. Kung kaya kong mapatawad at tumulong, alam kong kaya rin ninyo. Pagtatapos niya, nagpalakpakan ang buong hall. Maraming lumapit sa kanila pagkatapos, nagsasabing na-inspire sila at natutong pahalagahan ang respeto sa kapwa. Para kina Susan at Christine, iyon ang tunay na tagumpay. Ang makita na ang kanilang kwento ay naging binhi ng pagbabago sa puso ng iba. Mula ng araw na iyon, tuluyang nagbago ang landas ni Susan at Christine. Si Susan, na dati ay simpleng tindera lamang sa palengke, ay naging halimbawan ng lakas ng loob at kababaang dangal. Hindi lamang siya nakilala sa mall, kundi maging sa mas malawak na komunidad. Bilang ina na ipinaglaban ang kanyang dignidad at natutong magpatawad.
Maraming kababaihan ang lumapit sa kanya, humihingi ng payo at inspirasyon, at natutong bumangon mula sa kani-kanilang kahirapan. Para kay Susan, higit pa sa anumang material na bagay, ang gantimpala ng pagkakaroon ng boses na naririnig at respeto na hindi na muling mawawala. Samantala, si Christine ay unti-unting nakabuo ng bagong buhay. Sa tulong ng proyekto ni Mrs. Lorenzana at paggabay ni Susan, natutunan niyang pahalagahan ang bawat pagkakataong ibinibigay sa kanya. Ang dating mapagmataas na babae ay natutong yumuko, humingi ng tawad at magsikap ng tapat. Hindi naging madali ang kanyang pagbabalik loob, ngunit dahil sa kanyang pagpupursigi, natanggap siyang muli ng komunidad at unti-unting naibalik ang kanyang tiwala sa sarili. Si Mrs. Lorenzana naman ay mas naging matatag sa kanyang paniniwala na ang isang negosyo ay dapat nakaugat hindi lamang sa kita kundi sa malasakit at katarungan. Sa kanyang paggabay, mas dumami pa ang mga taong natulungan ng kanyang mga programa. Sa huli, naging malinaw sa lahat na ang aral ng kwento ni Susan at Christine ay hindi lamang tungkol sa kahiyan at hustisya, kundi higit sa lahat ay tungkol sa kapatawaran, pagbabago at pag-asa. Ang kanilang kwento ay nagsilbing paalala na walang sinuman ang dapat maliitin at na ang tunay na yaman ng tao ay ang kanyang puso at ang kakayahan niyang bumangon at magbigay inspirasyon sa iba.